Ayan, good morning mga kasimple. So ayan na nga, na-drop ko na ang anak ko. Tingnan nyo guys, ang ulan pa dito, no? So si Kuya Gian, andoon na sa school niya, na-drop ko na siya. Tapos andoon na siya sa cafeteria, naghintay ng mga classmate niya kasi kumakain yung iba. Ang anak ko naman, nakapag-breakfast na siya. Kumain siya ng bread at uminom siya ng Milo, hot chocolate ba? So, baho ng gasolina, oy. So ayan na nga, yung nag-comment sa video ko na sinabi niya, sinungaling ka day, hindi naman libre ang ano dyan sa Amerika, ang breakfast dyan sa Amerika. Dito sa ano, sa public school na pinag-aralan ng aking anak, libre yung breakfast, libre lunch. May snack sila. Kung nasa sa atin yung mga nanay at nasa mga bata yan, kung gusto nila ng breakfast sa school. Si Kuya naman, minsan ayaw niya ng breakfast sa school. Libre ang breakfast sa school, guys. Si Kuya naman, minsan ayaw ng breakfast sa school. Minsan gusto niya. Lalo na gatas. Gusto ni Kuya ng gatas. At saka burger, ganon. Or gusto niya ng sandwich. Depende sa bata. Pag ayaw niya ng breakfast sa school, kumakain niya sa bahay. Nagdadala yan siya ng snack niya kung hindi niya nagustuhan ng breakfast doon sa school. So nasa sa atin yan. Sabi naman ni Madam, yung andito siya sa Amerika, sabi niya hindi daw ang breakfast libre. Actually libre dito sa school ng pinag-aralan ng anak ko, kung saan ang anak ko pumapasok. Pero sinabi ng anak ko na minsan hindi ko gustuhan ang breakfast, kaya magbaon ako. So, nasa sa mga anak natin yan. At saka libre dito guys, ang breakfast. Yun! Kapag ayaw naman ng anak natin kumain ng breakfast sa school, nagdadala yan sila. No? Sinungaling daw ako, sabi nung yung nag-comment, yung kababayan natin na Pilipina. Andito din siya sa Amerika. Anong sinungaling? Totoo naman talaga na libre. Kung hindi mo talaga na yung libre ng breakfast ng anak mo sa school, nasa sa iyo naman yan. Dito sa akin, kasi si Kuya nasa public school nag-aaral, libre siya. At saka sabi ni ate, low income daw yung namin. Low income kasi libre daw kami. Pero dito sa area namin, libre man talaga. Na low income man kami ng asawa ko or ako, wala yan. Okay lang yun. Okay lang kung low income kami. So basta sabihin ko lang na libre dito sa breakfast. Nasa sa anak ko yan kung gusto niya ng breakfast sa school. Kung ayaw niya, nasa sa kanya yan. Pero kapag libre naman talaga mga kasimple, swerte na tayo, nakalibre tayo. Kasi sa atin walang libre ng breakfast sa school. Yung vlogger lang ang nakita ko na naglibre ng mga estudyante na ng breakfast. O diba, may pamahaw na, libre na yung pamahaw ng kanyang mga estudyante. Kaya doon ko lang nakita na may libre sa atin sa school. Diba? So dito sa Amerika, sa pinapasukan ng aking anak na Pilipino, no, libre talaga. Sabi ni ate, galing sa mga tax namin. Galing sa tax namin yan, libre sa school nyo dyan. Sabi niya. Akala niya, siya lang nagbabayad ng tax. Kami din, nagbabayad din kami ng tax, no? Galing sa bahay. Yung bahay namin, kahit sarili na namin to, hindi kami tumitigil sa pagbabayad ng tax. May bayad ang bahay namin ng tax kada buwan talaga, or every year. Kada buwan, every 3 months. Depende yan sa amin. Kung ilan nga yung binabayaran ni Papangkano. Every month, oo. Yun. Kahit bayad na kami sa bahay namin, nagbabayad pa rin kami ng tax. Walang katapusan. So, hindi ka lang nag-iisa, ante. Kami rin, nagbabayad din kami. Sabi niya, low income ka kasi kaya libre ang pagkain ng mga anak mo. Kapag dito ka sa Amerika nakatira, nagbabayad ka talaga ng tax. Nag-income ka, may salary ka sa employer mo, magbabayad ka din ng tax. Ganon. So, pare-pareha tayo. Kapag dito ka sa Amerika, magbabayad ka ng tax. Ganon. So, hindi ka lang nag-iisa, ante. Nagbabayad din ng asawa ko. Kaming dalawa. Ganon. So, walang excuse. So, yun lang mga kasimple. So, libre. Libre ang breakfast, lunch. So, ako, ang nanay, nag-ano na dito sa bahay, mag-prepare na ng dinner ng aking mga anak. At saka school supply.
Libre na yan. Sabi ni auntie, tamad ka kasi, hindi ka naghahanap ng trabaho. Okay. Naghahanap ako ng trabaho. May trabaho ako dito sa bahay. Mayroon akong part-time job. O, ganon. Kasi, nagpa-part-time ako, gusto ko rin na may time ako sa mga anak ko. Kasi dito sa Amerika, kapag dito ka na sa Amerika tumira, ang mga bata, once nag-18 years old na yan sila, may sarili na yan silang tirahan, magre-rent na yan sila ng sarili nilang tirahan. So tayo, hindi na tayo nag-spend ng time sa ating mga anak. Puro na lang trabaho. Kaya ang idea ko ngayon, nag-spend time ako sa mga anak ko. Hindi ko sila pinapabayaan. Kasi like, mag-ano ka ng oras mo. Mag-ano ka na talaga puro ng trabaho-trabaho. Naghahanap na ka ng pera. Dumadami ang pera mo. Tapos ang pera mo pala yung pinagtrabahoan mo. Pupunta na yan sa mga bayarin. Wala ka ng time sa pag-aalaga ng mga anak mo, no? Kaya ang mga anak, minsan ang mga anak natin, no? Wala nang pagmamahal sa atin. Lumayo na sila sa atin. Kaya ako ngayon, sabi ko, may chance pa ako na ano ang pagmamahal nila sa akin ba? Alagaan ko sila, no? Alagaan ko sila ng todo. Samtang nga, maliit pa sila para pagtanda ko, hindi sila lumayo sa akin. Kasi dito sa Amerika, guys, ang mga bata, pag malaki na sila, meron na sila sariling buhay. Kaya parang so ngayon, para malapit sila sa akin, ang idea ko niyan, samtang maalagaan pa din ako, mapakain pa ako ni Papangkano, anuhin ko ang mga anak ko. Mag-spend time kami ng asawa ko sa aking mga anak. Samtang mapakain pa niya ako ba. At least may kita ako kunti-kunti ba, no? So, kasi dito mga bata talaga, no? Ang mga bata sa Amerika, pag mag-edad na yan sila, mapalayo na yan sa atin. Wala kasing uso yan dito, puro baby ba. Pag maglaki na sila, hala, may buhay na silang sarili. Magrenta na yan sila ng sarili nilang bahay, sarili nilang kwarto. Diba para sa akin, no? Lagi sila dito sa akin. Kaya bibili kami ni Papangkano ng malaking kwarto para nandito sila lagi sa atin. Pero depende yan, no? Kapag mag-college ang mga bata, kung gusto nila doon mag-college, na wala tayong magawa niyan. Sabihin nila, gusto ako doon mag-school na school ma. So malayo sa amin. So magrenta na yan sila. Oh, diba ganun? So, ganyan talaga mga kasimple. Kaya, mamura man ang sweldo natin dito sa Amerika, or feeling mo na ikaw lang talaga nabayad ng tax. Kaya libre kami. So, lahat tayo, kapag kumikita tayo sa Amerika, nagbabayad tayo ng tax. Kaya, wag mo sabihin na ikaw lang. Okay? Wag ka magmagalingan, no? Wag magmagalingan. Kahit makikita mong kapwa mo dito sa Amerika na low income lang, sabihin mo ikaw magaling, ikaw ang higher education, ikaw ang higher salary. Wag kang ganun, no? Kasi, pantay-pantay tayo. Dito sa Amerika, pantay-pantay ang pagtrato ng mga tao, mga kapwa nila. Kaya, sa atin lang, mga kapwa lang talaga, no? Ang mapanghusga na, kung kita nila, uy, low income siya, uy, libre siya, low income siya. So, sasabihin niya, uy, ako lang nagbabayad ng dito, tumahimik ka. Ayan, yun lang natin, no? So, pantay-pantay tayo. Kapag dito tayo sa Amerika, pantay-pantay. Kasi ang mga tao dito, kahit pobre sila, yung mga pobre, nakakain din sila na pangmayaman ng mga pagkain, makabili din sila. Pantay-pantay ang pagtrato ng mga tao dito. Ang hindi ilang pantay-pantay ang pagtrato dito, no? Yung mga kapwa natin, no? Tatratuhin nila ang mga kapwa nila na baguhan dito sa Amerika. No? Tatratuhin nila ang pababa. No? Ganon. So, dito sa Amerika, pantay-pantay, walang lamangan. Kasi pag lumamang ka, tigok ka. So, ayan. Thank you guys. Maraming salamat. Nag-share lang ako ng experience ko.